Ano na ba ang financial status ngayon ni Josh? Kasi nag-viral ka recently because may mga nagsasabi na hindi ka naman talaga bilyonaryo. Sino ba Yes nagsabi po. in the first place na bilyonaryo ka? Hindi po ako yun actually. Hindi po account ko yun. So Oo. it was a fan page. Oo. And that fan page po is posting contents inspiring naman lahat. And yung mga inspiring contents po na yun, mostly sinishare ko po. And I shared it online because I was inspired in the comment section. Kasi people are aspiring sa comment section. Wala naman pong bash doon sa mismong post. Yan yun po. Yun Oo. lang. Bilyonaryo ka na ba talaga? At yung mga bashers mo, sinasabi na itong perang ginagamit mo ngayon ay hindi naman talaga sa'yo, kundi part yan ng money laundering. Paano mo sasagutin yan? Narito po tayo ngayon sa Mendez, Cavite at atin pong bibisitahin ang negosyanteng si Josh Mojica. 3 years ago, nang una kong makilala si Josh, matapos siyang mag-viral bilang isang 18 years old na batang-batang milyonaryo. Ngayon, matapos ang 3 taon, muli po natin siyang kukumustahin at alamin natin ang update sa kanyang buhay at negosyo. Pero bago yan, subscribe mo na kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Ika na. Hi, Josh! How are you? Kamusta? Welcome po again. Kamusta? Oo. My pleasure, sir. Na nandito Yes. po kayo. Oo. Ano itong lugar na ito? Parang Yes. first time ko makita ito After 3 years po, no? Siguro 2 to 3 years. Welcome back po dito sa factory. Ito po ang factory 2 natin. Factory 2 na, guys, no? Nung first time tayo nakita, Yes. maliit lang siyang lugar, ano? Yes po. 4 times bigger than the factory na chinek niya po. Oo, 4 times bigger na. So pwede mo ba kami i-tour sa loob Yes, para for makita sure natin? po. It's my pleasure, Sir Julian. "18 years old pa lang si Josh nang una ko siyang makilala. Sa murang edad na ito, inamin ni Josh na isa na siyang milyonaryo dahil sa lakas ng benta ng kanyang kangkong chips." Ano nakalaki ang kinita ng negosyo so far? Siguro po around 7 digits na po. 7 digits. Wow. How old are you now? 18 po. 18. Nag-start ka 17 years old. Opo. Paano na ngayon? Anong plano mo? At such a young age, millionaire ka na. Tutuloy mo pa ba pag-aaral after? Yes po. Magtutuloy po ako ng pag-aaral pero kukuha po ako ng culinary. Oo. Opo. And then, ang plano ko lang po ngayon is, kasi right now po this year po hindi po ako nag-enroll. Kasi Bakit? po, Bakit ka nag-enroll? kailangan ko po muna talagang ayusin yung business. Maganda na ang buhay nila ng kanyang inang si Christine noon. Malayong malayo sa dati nilang tirahan na halos sinlaki lang ng kulungan ng hayop. Oh? Parang ano lang siya. Ayan, at least makikita natin dito. Kalat-kalat lang po. Ayun. Ilang taon ka nung tumira ka dito? Hanggang 4 po ata ako or 3. 4 years old. Opo. Tapos, nandiyan na lahat, kwarto. Sa panayam na ito, malinaw na ang vision ni Josh para sa isang matagumpay na negosyo ng kangkong chips. Pwede na po. Okay na to. Wala nang mga gloves and ano. Po, e-com natin, sir. TikTok, Shopee, Lazada. Dito po pinapak. Aha. Mostly po pinakamalakas si KCO sa TikTok po. TikTok. TikTok shops. Ikaw din na nag-ano? Yes po, personally, I do live selling na po ngayon sa Julius. Okay. Kasi napansin ko po, ang ganda po nung crack. Feedback. And happy po yung mga tao pag nagbebenta ako sa TikTok. Oo. Naninibago ko kasi naalala mo nung una tayo nakita, parang kakonti na yung mga produkto eh. Kahon-kahon na. Yes po. Grabe, kahon-kahon na yung mga This one po, I kiniship think, nyo. this one po we do exporting. We do na po sa iba't ibang bansa. Kaya po, yung mga stock, madami na din. So everyday ganyan na activity. Yes Nagpapack po. sila ng mga Yes po. mga produkto.
And, Ito na yung mga products niya, Ito oh. po yung bago ko, Sir Julius. Pansin niyo po, last year, sir, naka-silver pouch lang tayo. Sticker lang po yan. Ngayon po yan, para na po tayong chichirya. Oo. Tama, no? Totoong chichirya na po tayo. Yan. We have 8 flavors po here sa pillow pouch. Oo. Ito po yung pinakabago. Cheddar and sour cream. And chocolate. Natikman mo na ba ito, sir? Parang pinatikim mo na sa akin before, no? Natikman niyo po. Oo. Tanda ko. Nagustuhan So, bali, mo yun, sir. 8 flavors. Nagustuhan mo yun, sir. Tanda ko. Tapos ito, Sir Julius. May bago tayo. Ayan, tig-piso. Tig-piso lang? Yes po. Okay, oh. Oh, how many packs a day? Right now po, we do 10,000 to 15,000 packs per day. Per day? Actually, ship Opo. nyo? Yes po. Wow, ganun karami. Opo. Dito tayo, sir. Sige, doon tayo, lipat tayo. Hello, guys. Good afternoon. Hello. Yes, sir. So, yan, sinisil dito po. Oo. Dito na And then, pinapak. Yes po. Oo. Dito Ito. pinapak. Yan, sila po yung mga masisipag natin na packers. Mano-mano pa rin, no? Yes Manual po, pa rin ang mano-mano packing, pa no? din. Kamusta kayo, guys? Yan, classic flavor yung pinapak nila ngayon. Classic. Yes po. Tapos yung ibang flavors, ang ginagawa? Dito din po. Dito rin. Yes po. Per batch po yan eh. So mamaya if cheese sila, lahat po yan cheese. So tuloy-tuloy ang trabaho. Yes po. Ito po yung pillow pouch po natin. Sinusukat lang po nila kasi manual po natin ginawa eh. Order kasi ako, Sir Julius, ng machine sa China. Yung half part niya, medyo hindi ko napagana. So ang ginawa namin, yung kalahati, manual. Tapos ganito po siya. Yan, hangin. Okay. Yan. Habang pinapagana pa namin yung kalahating part. So ganyan muna siya. So nilalagyan ng air? Opo. Yung loob? Yes po. Ganyan na po siya. Oo nga, no? Anong purpose ng air? I-preserve din po. Preserve- And of course, para po preservative. hindi madurog yung nasa loob. Nitrogen po siya. Okay. Yun. Tuhulog yung mga chips dito. Pagkatapos, eto, papasok siya doon sa pack. Opo. Lalagyan ng air. Yes po. And then, yun Yan na. na po yung ginagawa ng mga ng mga malalaking chips manufacturing. Pero yung sa kanila, syempre mas malalaki po yung machine. Oo. After po niyan, ayun si Ate Rona, Sir Julius, baka kilala Kumusta ka mo? na? Si Ate Rona. Dito pa din siya. Ilang years ka nandito, Ate Rona? 4 years na. 4 years na. Boss ka na ba dito? Boss na yan, madam na yan. Ito Madam na ba to? Nakaupo Oo, na may dito. office ka na eh. Opo. Di ba? Grabe, no? Na-witness mo yung simula niya hanggang ngayon, no? Simula umpisa. Galing. Madam na po yan, madam. Correct. Sensor, binabox na nila yan. Yan, going to distributor or Yan kung na. saan man. Tapos, here po yung ano natin, finished product. Ayan po. Ito na. Yes. Ito na yung mga products. Ito na lahat ng SKU ni KCO, Sir Julius. Right here, we have the cheese, salt and vinegar, sour cream, spicy cheese, chocolate, classic, spicy, and barbecue. Lahat po ito 120 grams. So, mas malalaki pong pakete ito and resealable pouch po ito. Tapos, ito naman po yung Kangi Bits, yung maliliit natin.
Tapos, meron din po tayong for Christmas, Sir Julius. Yan na, ready for Christmas Yes na. po, binibenta ni Mamo to last year. Yes! Ito po. Pinangregalo rin namin yung iba dyan. Yes po, ganito binibenta ni Mamo Tintin before sa Noel Bazaar. Oo. Then, ito naman po yung newest ko. Oo. Yung ano po, pillow pouch naman po siya. Pillow pouch naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 flavors po. Pwede yan. rin pang regalo to, no? Yes. Pagkano naman yung ganyan, Josh? 468 pesos. 468. 468 pesos yung isang pack na yan. Flavors na po yan. Ito Okay. ay Then ito po is 599 for flavors. 599. 599. Yes po. Ilang flavor? 4 po. 4. Flavors, yes. Oo. Pwede pang regalo, pang corporate, kahit Oo saan. nga. Pag isa-isa lang bibilin mo, magkano Mas naman? mahal po, mas mahal. Ah, Ito mas mahal. around- Mas makakamura ka pag yan. Yes po. Kung ito, 499, 499, 599. 599, mga around 750 po ito pag inisa-isa nila. Okay. Ito naman po, ganun din. Kung 468 to, mga around 500 plus to 600 po pag inisa-isa. Yan, ito sir. Mm. Ito naman yung partnership ni KCO with UFC. Ah, ito Yes, yun. This is the UFC collab. Yes po. So, okay. yan. Ito yung PR kits namin. Mm. Buksan ko para sa'yo, Sir Julius. Oo. Pag binuksan natin to, Oo. yung laman nito, 4 na ganito. Oo. 4 po na ganito. 4 canto. Smaller packs. 4 party po ito. Mm. Lalagyan mo ng beef, lalagyan mo ng cheese, ng salsa. Oo. Tapos ito na po yung gagamitin mo na cheese. KCO UFC Cheesy Overload. Oo. Sa makakabili niyan? Sa online po sa amin, sa mga distributors and sa TikTok. Take us from the very start, no? Ano yung pinakauna-una? Ito po. Ano Tatanggalin gagawin po nila? yung dahon sa tangkay. Hello po. Oh. Good afternoon, guys. Ano nangyari dito, Josh? Tatanggal po yung dahon sa tangkay, sir. Oo. Ganyan po, pitas-pitas sila. Pipitasin muna yung mga dahon. Yes po, magagaling na po magpitas yan sila. Oo. Na-resolve mo na ba yung doon sa tangkay? Dati pinag-uusapan natin kung paano mo i-dispose. Hindi pa din, sir. Hindi pa rin. Opo. Pero for now, tuloy pa din po yung R&D namin. Medyo Ah. mahirap po kasi. Oo. Pero may napaggagamitan naman na po. Ayun. Yan. So from the tangkay, tatanggalin ang mga leaves. And then, ipa-flour And na po then? siya dito. Lahat ng dahon, isa-isa po yan lalagyan ng flour. I-dip ngayon. Yes po. Dapat po even yan. Hindi po pwedeng hindi. Oo. Ate, patingin nga yan, dala-dala mo na yan. Yan. So ito, ano na to? Perfect po yan. May mga heart shape. Oo. Ganyan po sila conservative dito. Oo. Okay. So i-dip nila sa harina. Yan. Ang mga dahon. Sa ayusin po nila isa-isa, hindi po yan basta lang ikakalat. Ganun po, ano nila, ipipila pa. Mhm. Ayan. Okay. Tapos, Sir Julius, ito na po yung lugar. Saan tayo pupunta ngayon? Yung lugar po kung saan pinuntahan niya po ako before. Mhm. Saan niluluto? Dito po. Yan. Ito na. Ito po yung una niya pong pinuntahan na wala pang pintura. Oo. Pasok po kayo. Okay. Hello. After, Oh, hi. yan, Sir Julius. Okay. Ito na po yung ano natin. Machine po na napundar natin, Sir Julius. Oo. First time po Wala ito pang ganito. lalabas. Wala pang ganito dati. Pumunta Wala ako po. rito. So, by design po yan. Ako po yung nag-design nitong anong to. Oo. Itong part na to ng machine, itong conveyor na to. Conveyor, no? Yes po. Anong purpose ng conveyor? Para po mabilis po mapunta dun sa ano and madami pong makapaglagay ng ano ng dahon. Yan. And flat po talaga yung dahon. Oo. Yan, o, So dinidip this nila. process po, first time lalabas sa internet. Sir. Oo nga. Then it goes here, Sir Julius. And then, pagkatapos gumalaw sa conveyor, babagsak na yun siya dito. Yes po. Ayun na. There. Ayun. How many seconds lang yan bago maluto? Saglit lang po yan, around 1 minute. 1 minute. Opo. Luto na agad.
Nas napabilis nyo yung system, no? Kapag ganyan, no? Na may conveyor, no? Yes po. Dire-diretso lang, no? And paano sinasalok yan? Pag luto na? Dito po. Okay, doon tayo. Pag luto na, yung mga dahon, Pag luto na po, dadaan po yan dito. Mahuhulog po siya doon. Here. okay. Hindi po, pwede po yan. Mahuhulog po siya here. Oo. Then, Wow. aanohin po yan, gaganon-ganon pagka sa bumaba yung mantika. Oo. Ayun, nahuhulog, no? Opo. So from the mantika, lalabas yan dyan. Yes po. Ayun. Yan. Okay. Yan, lalabasan na. Oo. Ayun. Bakit kailangan igalaw-galaw na ganyan? Para po maano yung mantika niya, bumagsak-bagsak. Then here naman po, malamig po yan. Oo. Tapos malalabigin dito. Madadry na po yan. Then pwede na po agad yan ipak. Oo. And then ito na. Ayan. So ready na to Freshly for cooked. packing. Freshly cooked yan, sir. Freshly made sa Guys, sobrang Monica, Josh, welcome to my channel again Yes. for the second time around. Thank you so much po for having me again. And it was my pleasure po kasi mula po nung unang in-interview niyo po ako hanggang ngayon, sobrang laki po ng tulong talaga and sobrang laking pasasalamat ko po sa inyo. You're always welcome, Josh. Siyempre, happy tayo kapag may mga young businessmen na nagtatagumpay sa negosyo. Thank you po. And sa nakita ko ngayon, talagang ang masasabi ko lang is wala akong masabi. Sa loob ng 3 taon, guys, no? Napalago ni Josh ang kanyang maliit na negosyo na maituturing ng mga panahon na yan. But this time talagang halos papasok ka na sa worldwide, no? Yes Na distribution ng kangkong chips. Paano mo nagawa ito? All about hard work, Sir Julius. And since the very beginning, mula po nung in-interview niyo ako na 17, 18 pa lang, milyonaryo na. Kaya ako po nagawa ito hanggang ngayon na 21 na po ako. Ay dahil hindi ko po nilagay sa ulo ko lahat po na nangyayari. Nagpatuloy lang po ako, hindi ko po tiningnan yung pera, hindi ko tiningnan yung pangmaterial na bagay. Mas nagnamayagpag po yung purpose ko when doing this business. Kaya po nagtuloy-tuloy. Paano siya nag-grow into a massive a factory na and so many employees? Still no investors, still no debt. Still po 100% owned namin, family. And paano ko nagawang ganito? Actually, sir, I really don't know. It's Talaga? God's grace. And Oo. para sa akin po, mag-i-scale lang naman ng negosyo kapag ginagawa mo lahat para mag-scale eh. And kami po, all about growth, all about scalability, all about paano mapalaki. And yun po, tuloy-tuloy lang and sa tulong din po ng mga interview nyo and other nag-i-interview din na nagpapakilala sa produkto, lalo pong lumalakas. Paano mo na-manage yung pera para hindi siya kumbaga maubos, magamit sa iba para mas ma-capitalize mo yung yung negosyo mo? When it comes to managing money, most of the money po na pumapasok sa company, I let my mom decide na. Ayun. Hindi Yun ang na- secret weapon yes, mo. Yes po. Si Mami Christine. Yes. And props to my mom, I can really say na ito hindi ko palagi nasasabi pero in this interview, I want to really honor her for her hard work and for her grabe talaga, unwavering yung support niya sa akin eh. And tuloy-tuloy din po talaga siya sa pag-grow ng business together with me. Oo. So yun, it's one of the secret. Oo. Kumbaga siya nagmamanage ng ng Yes po. monetary or Yes po. financial Yes aspect po, ng kasi company. syempre ako as a kid, Oo. you know, still ako yung decision maker. I decide what to invest, Oo. how to invest, ano yung mga pagkakagastusan. Pero
I'm not really big on money, Sir Julius. Hindi po ako yung gusto ko nasa akin lahat ng pera, gusto ko ganito, gusto ko ganito. Hindi po ako ganun eh. Oo. So hinahayaan ko lang po, magaan po ako sa pera, magaan. Sino humahawak ng pera sa business? Si Mami ba? Yes po. Si Mami? Oh, okay. Wow! Ngayon ko lang nalaman yun ha. Akala ko sa'yo lahat. Si Mami pala talaga lahat na nagmamanage. Ano na ba ang financial status ngayon ni Josh? Kasi nag-viral ka recently because may mga nagsasabi na hindi ka naman talaga bilyonaryo. Sino ba nagsabi in the first place na bilyonaryo ka? Hindi po ako yun actually. Hindi po account ko yun. So it was a fan page. And that fan page po is posting contents, inspiring naman lahat. And yung mga inspiring contents po na yun, mostly sinishare ko po. And I shared it online because I was inspired in the comment section. Kasi people are aspiring sa comment section. Wala naman pong bash doon sa mismong post. Yan yun po. Yun lang. Bilyonaryo ka na ba talaga? O Malayo on the pa road tayo. to being a billionaire? Yes, Malayo pa, po. no? Yes. Oo. Kasi di ba naalala ko si Attorney Guanzon, parang nanawagan yata sa BIR Yes. na i-check yung financial records mo para patunayan hindi ka bilyonaryo. Ang take ko naman po doon, I'm doing this business very diligently. And sumusunod po kami sa patakaran and I also pay my dues and taxes. Hindi ka naman binisita ng BIR after that, Hindi naman po. Wala naman. Yes, Wala ring negative effects sa negosyo mo? Wala po. Wala. At least ngayon, sinasabi niya guys sa inyong lahat na hindi pa siya bilyonaryo. Yes. Hindi ba? Milyonaryo pa lang. Kasi matagal ka na bilyonaryo, di ba? Yun nga yung storya natin noon 3 years ago. So, kamusta naman ang negosyo? Tell us about the business. Paano siya nag-grow? Alright now, Sir Julius, sobrang laki po ng growth and I'm very grateful kasi po si KCO po available na all over the big supermarkets. SM, Robinsons, hypermarkets, Gaisano, and soon po Pure Gold, SNR, Landers, 7-Eleven. Maybe next year, for sure. Not maybe, for sure, next year po mapapasok na po lahat yan. Bakit ang bilis ng progress? Yung, di ba yung pagbili mo ng mga machines, paggawa mo ng mga factory, Yes. sobrang bilis. Opo, because tingin ko po yun po yung edge ko. Masyado Di ba? marami pumapasok din na income, gano'n. Yes, tama po yun. It's required for growth. Money is required for growth. Pero I think ang pinakamalaking factor ng growth is the mindset of the owner. Yung mindset nung nagpapatakbo ng negosyo. And kami po, speed talaga. Speed, kailangan mabilis. And nakukuha ko po yung bilis na yun kapag natututo akong magpalawak ng network, makinig, gawin kung ano lang yung mga tama, iwasan yung mga pagkakamali. Kung kaya ko namang matutunan sa mga mas matatanda na mas magagaling sa akin, ginagawa ko po. Kaya yung growth ni KCO sobrang bilis kasi they won't imagine kung gaano karaming mentors, gaano karaming guidance, pag-iisip, utak, yung nakapaloob dito. At lahat po yun, sinik ko. Kumbaga hinanap ko yung mga tamang sagot, tamang strategies, tamang moves para lumaki po yung negosyo na to. I have mentors that are billionaires. I have mentors that are in the food industry for so long now. Wala akong hinihingi kahit piso, kahit mga bilyonaryo sila. Kailangan ko lang knowledge. Kailangan ko lang next move. And yun po yung ginagawa ko palagi. Kaya po ang bilis mag-grow ni KCO. Anong greatest lesson na natutunan po from your mentors? I think you have to go through life and act like someone is watching you. Someone you really respect and love is watching you. And yun po yung isa sa natutunan ko na naging key kung ba't lahat ng ginagawa ko is nagagalingan ko or nabe-bless ng tamang move dahil talaga sa ganun. I remember the last time we spoke, nabanggit mo na ang dream mo ay makapasok sa mga malalaking grocery Yes po. ang iyong produkto. Paano mo nagawa yun? Na halos karamihan na ng mga groceries nandun yung produkto mo. Alam mo, Sir Julius, the power of words, grabe. Manifestation, I really believe the law of attraction. And sa akin po, personal nangyari. I just attracted it. It's Minanifest mo talaga? Yes, energy. Energy is the currency of the world para sa akin. Kung yung energy mo, it attracts that. Gusto mo mapunta tong produkto mo dyan, it will happen.
po, unang-unang pasok po namin sa supermarket, SM po agad. Kinontak po kami ni SM. Kung pwede daw kami maglagay ng products. Yes, pwede. Listing fee, winave nila because of my marketing, kumbaga marketing na maaambag ko. And yun, napasok po namin all SM supermarkets nationwide. Then after that, tuloy-tuloy na po. How would you describe the feeling? Dati pangarap lang, ngayon nandiyan na. It's something to be proud and grateful for. The feeling of high, yes, I feel it, but not too much. Not to a point na I will stop. Not to a point na makakampante ako. I always believe na lahat na nangyayari dito, pahiram lang po ni Lord. Lahat po ng meron ako, biyaya lang ni Lord. At wala akong ibang dapat gawin, kundi ipamahagi. Yes po. How do you handle, Josh, yung temptation to spend on luxury? Dahil nga, kumikita ka na, di ba? Hindi ka ba natitempt na parang bumili ng mga hindi naman masyadong kailangan? Yes po. Natitempt. Nagpapatempt naman po ako. Anong ginagawa mo? Magaan po ako sa money. Money for me is just a paper. Kumbaga, for me, if you walk through life, hindi ka masyadong maipit sa pera, mag-overflow yan eh. And ako po, as long as I have the skill set, as long as I have the mindset, I believe that spending on something won't even affect my future. And kung bumili man po ako ng onting luxury bag, luxury na watch, na kotse, I think it's just part of me. Rewarding myself because I'm doing this and sacrificing my youth para maranasan ko talaga to. It's just a part na dapat talaga. Parang ganun ko po siya. To reward yourself. Yes po. For the hard work that you're doing. Yes po. Ano ba nga na-invest mo na doon sa kinita mo? Right now po, invested on a good office sa BGC. So sir, guys, good morning. Good morning. Sa mga staff mo. Sila po, developers po sila. So, anong ginagawa nila ngayon? Different websites po, different systems from our clients po. For our clients, yan. Puro mga bata Yes po. No? Lahat tayo dito, mga 25 below, no? Ganun, no? 26 below. Yes po. Okay. So, ang dinidevelop ay? Systems po. Ano yun? Parang anong? Website, kagaya po nito. Yan. Ito po, website for alas 5. Ano po siya, para siyang gumawa kami ng sarili nilang Airbnb. Kasi nasa, rental sila ng condo, an apartment. So, yan po. And other more, madami pa po. Different dashboards, accounting software, mga ganun, sir. CRM, ERP. Kahit ano po kaya natin gawin. Application we also do. Yan. So, yan. Gumagawa sila. Ito, dashboard for e-commerce, for distributors. Yan po lahat ginagawa nila. Ganda na photo mo rito So, ito po, developers lahat. Front end, back end. Nandito naman po yung marketing. Yan. This is po video editor din. Then ito po gumagawa ng posters for the page and our social media. Kano karaming staff meron ka? Dito po sa BGC, around 30, I think. 30. Opo, 30 na kami. 30 na tayo, tama? Yan. Sir, this is my CMO. Hi, hello. Si Johan. Batang-bata rin Yes po. Same kami, sir. 21. Dito naman po, dito lang po ako nagsistay. Okay. Itong yung This is where I boardroom. work. Our conference. So, dito lang po Ganda ng ako view, trabaho. This is also where we held our client meetings. So, pag mga client, dito lang po sila pumupunta. Upo po kayo. Sige na. Yan, dito po. Dito ka nakikipag-meeting sa mga Oo, clients. ganda ng view dito, Sir Julius. Oo, ganda. BGC po. Para nga pala si Christian Grey dito Yun nga po yung vibe Oo, ganda. Kailan pa kayo nagsimula rito? Around
3 months ago lang po dito sa BGC. Pero yung first office po namin is sa QC. Opo. So, pero yung company po, 6 months pa lang. Yan, sir, dito po marketing. Yan. Ito marketing. Yes po. Oh. So, here po, sales dito, para medyo co-working vibe lang sila dyan. Yan po sila nagkukuha ng mga distributors, clients. Then, from here to there po is, isa pa po naming business, of course. May partner din po ako dito. Marketing agency naman po. Oh. Yes. ARP Digital Marketing. So, to si Kay, siya po yung lead nila sa ads. Ayan, nag-ads po sila on TikTok. Ito po ads din. Then social media manager. Ito po graphics, sir. Yan. Tinan niyo po gumagawa ng graphics ni KCO. Yan. Ayan. Hindi lang produkto mo ang minamarket Yes nito. po. Ilan na yung clients natin ngayon? More or less 20. 20 plus clients po. Businesses po na kailangan ng marketing and ads. You can provide. Yes po. Oo. So, how many businesses do you have here sa building na to? Dito po sa office na kaninang nakita nyo, 3 businesses po. Ano yun? KCO, Socia, and ARP Digital Ayun. Marketing. 3 na. Bali ang negosyo mo Yes yan. po. Oo. Galing So, yan po. Magagaling na po. For 4 years po, sila na po yung marketing ko talaga. And invested a factory. Invested a good vehicle just for me to go from point A to point B. And I'm okay with that na po. Condominium na titirahan ko. Gugulatin mo na lang kami, ha? Basta to, next time magmukuko na yung sarili mo habang Yes po, nagmamaneho. hindi na pwede. Baka maano ka na naman sa LTO dyan. Hindi ko po maisip yung next car ko kasi wala po akong lisensya eh. Oo nga. Maghihintay ka pa ng ilang buwan, no? Yes po. Oh, tell us about this car, Josh. Ito Paano mo po, na-acquire to? recently lang po ito. Around, kailan ba to? July? July po, birthday ko. Birthday mo. Opo. Birthday gift mo sa sarili mo. Yes po. Dream car. Ito ba yung minaneho mo noon? Na nahuli, nakakano ka? Na-bash? Ito po yun. Kasi ito po yung car ko na, kailan ba yan? 2023. Yearly, sir, bumibili po ako ng kotse. Every year. Opo. So, 2023, ito yung car mo. 2023, 2024 yung van. Ito pong van na to. Ito, van. Tapos ito po, this year. Oo. Kaso, hindi mo na nagagamit muna. Yes, wala po lisensya eh. Na-suspend. Oo. So, at least na-preserve siya dyan. After that po, syempre, dapat we held accountable. Nag-upload po ako ng apology ko and then nag-show up po tayo sa LTO. Syempre, para na din po sa formal na magsabi ng paumanin sa kanila. And may press naman po doon, so nakapagsalita din po tayo sa public kung ano ang natin, side natin, and yung apology natin. So yun. Yung very important po sa akin yung accountability. So, okay lang sa'yo kahit di mo magamit itong sasakyan na to. Okay lang po, wala po tayo. At least po, nakabili tayo, di ba? Positive lang po tayo mag-isip. Wala bang binigay na date kung kailan maibabalik yung license mo? Dapat po 3 months. So, 3 months naman na po and hindi ko pa lang po sila na follow up siguro. Bababa ang bubong. Brand new to, nabili mo? Hindi po. Second hand na. Po. Second hand lang. Nung maliit po, dito po kami nakatira. Yan ba yung parang kulungan? Opo. Yan, ito na yun? Opo. Pinaano po namin ginawa po kasi naming electrical yung loob niya. So medyo mas umayos na po siya. Before po, pangit talaga. So papakita natin ulit dito sa na to. Kung ano yung itsura niya noon, kung saan, bakit memorable sa itong lugar na to? Opo. Kasi dito po ako nakatira since bata po ako. Ito. And sa isang maliit po na to, nagsisiksikan kami ng pamilya ko, lola ko, lolo ko. Then lang po yan, sawali, kung tawagin po yung bubong niya, kahoy lang. Tapos yun, very memorable po kasi dito po nagsimula. Kaya hindi ko po siya inalis dyan, kaso naging bato na. At least nandiyan pa rin siya, di ba?
It reminds pa din po. Reminds you of your childhood and your life before. You wrote a book Yes about po. yourself. Hindi ka ba nahirapan na na gawin yun because it's a very emotional thing, especially for you na nakaranas ka ng kahirapan, tapos nagkaroon ka ng kumbaga hindi magandang relationship sa tatay mo. And with my mother din po also. Paano mo na-handle yun? May mga panahon na umiiyak po habang ginagawa namin yun. But naging possible po yun with the help of yung naging mentor ko po, si Sir Mix Jose. Okay. Yes po. So siya po yung tumulong sa akin para maano ko ng maganda yung libro. And grateful naman po na na-launch namin siya sa SMX with 3,000 attendees po sa SMX Convention Center. And it was a big event. And ang dami po nag-avail ng book. So malapit na po siya actually mag-best-selling. Basta nag-10,000 po, best-selling na daw eh. So yun po yung tina-target namin. Ano pinakamahirap for you doon sa aspeto ng libro na gawin? Yung yung nawala po yung lolo. Yun po talaga. Kasi very close ka sa kanya. No? Po, yun po. Paano mo hinandle yun? Nung sinusulat ko po namin yun, kinikwento ko muna kung ano nangyari. Tas may nagsusulat na writer. Tapos tsaka namin naayusin. Ganun po yung process ng book eh. And sa journey po na yun, wala, iyak ka lang ng iyak kasi naaalala mo lahat eh. Kasi kailangan po part by part. Talagang, pati po yung mga dialogue ganun po yung libro na yun. Pati mga dialogue namin ng nanay ko, yung mga sagutan namin ng bata ako, yung lolo ko, yung mga advice niya sa akin, nandun po lahat. Bakit naging mas rocky ang relationship yung dalawa Yes before? po. Before po kasi single mom si mama. And I think binuhos po niya sa akin yung frustrations and dreams niya as a single mama. As someone working hard, di ba? Doing the job ng pagiging tatay, ng pagiging nanay. And as her only son, she's strict. As in strict po talaga. And I think that yun po yung nag-build sa akin. Disiplina ko, yung sense of ownership ko sa mga pagkakamali ko, ganun, sa responsibilities, sa family especially. Nanay ko po yun eh. Nanay ko stricto yan. Pag may hindi ako alam, dapat alam mo. Ganun po si mama. Sa pag-inom ko ng tubig, dapat marami ko inom ng tubig. Tapos pag konti lang, mga nakadalawang baso, 3 baso lang ako, papaluin ako. Hanggang sa masanay ka na halos inuubos ko na 1 galon. Ganun. Ako naman po, nakikinig po ako. Kahit na, yes, before, pinapalo, sinasaktan, ganyan. I can say, abuse talaga before. Never po ako I'm proud na never ako nag-rebelde. Tinanggap ko po lahat yun. And ginawa ko po yung fuel for me to work hard and have the freedom. Kasi nga stricta yung nanay ko. Kaya gusto ko ng freedom. I want my own money. I want to do this, to do that. And we're not really capable. So, ginawa ko po lahat para ma-achieve yung freedom na gusto ko at an early stage. And also, nung nagawa ko naman na po, hindi ko pa din kinalimutan sila. Sinama ko po sa journey. Kamusta ang relationship niyo ngayon? Right now, very good po. Very good. Sobra, yes po. Wala po Hindi ka na sinisigawan? Wala po. Never, never. Wala na. For the past 2-3 years, mula po nung nabago ko yung buhay ng pamilya, wala na po. So, tama bang sabihin na nakatulong sa'yo yung pagiging stricto niya? Yes. Sobrang nakatulong sa'yo? Yes po. Totoo po yun, nakatulong. Kasi you belong to a generation. Gen Z ka ba? If you're a Gen Z, naranasan mo yung naranasan namin sa mga Gen Xers na naging mahigpit yung parents namin. At hindi lahat ng Gen Z ngayon nakakaranas ng gano'n because they have so much freedom now, di ba? Na very vocal sila. Totoo po. Sinasagot tong iba yung parents nila. Totoo po. Anong maipapayo mo sa mga Gen Z, yung mga ka-generation mo? Yun nga po yung kulang eh. Tingin ko ngayon, puro soft na eh. Parang soy na yung mga So, bata ngayon. You're saying na mas maganda kung nakaranas sila ng gano'n? Yes, opo. Yung naranasan namin, na naranasan lalo mo. na po ang lalaki. Bakit? I believe na hardships and yung mga paghihirap, pag naranasan mo bilang lalaki, it builds you.
And regarding naman sa mga kababaihan, siguro yung pagka-stricta din sa kanila dapat tama yun eh. And tingin ko ngayon nababawasan eh. Oo. Lalong-lalo Masyadong free. Yes. Too much freedom. Yes, too much freedom. And hindi naman natin pwede sabihin na mali yun. Pero that's just the society right now eh. Oo. Yun yung effect ng society, yung effect ng freedom na nako-consume natin sa phone eh. Oo. 'Di ba? People are comparing their life to other people eh. Oo. So tingin ko ang pinaka dapat gawin ng mga kabataan is focus on their own family. Yun po talaga. Having the sense of duty na you repay them. Kasi po, paramihan sa kabataan, kampante, tamad, batugan, hindi na nagsisipag. Wala na silang ginawa, hindi mag-cellphone, mag-TikTok, ganyan, maglaro. Kasi bakit? May phone eh. They are consumed masado sa loob. Not thinking about their future anymore. And relying on their parents and not doing what's necessary. Right now po, pag inano mo lang konti yung bata, ano na eh. Magre-reklamo na. Reklamo na sa, reklamo na sa internet eh, or kung ano man eh, di ba? Tingin ko po, dapat tanggapin nila na okay lang pagalitan, okay lang masaktan. Dapat lang. Mahirapan ka ng mahirapan ngayon. Kasi pag laki mo, imagine kung hindi ka man lang nahirapan all throughout your younger years, paano kapag tanda mo? Eh, pag tanda mo, lahat yan, puro hirap na. That's the reality of life. Wow, Di ba coming from you, no? Na bihira tayo makakausap ng Gen Z na ganyan ang pananaw. Well, ako po, I believe na nung bata tayo, that's where we only deserve na maging masaya. Naniniwala po ako na kapag tumanda ka na ng ganito, nagbabago, hindi na happiness ang priority mo. Ibigay mo na yan nung bata ka. Right now, it's not happiness, it's the sense of duty na kailangan mo mag-provide, kailangan mo magkaroon ng magandang future. Hindi mo priority ang happiness, hindi mo priority na enjoyin yung kabataan mo. Para sa akin, yun yung pinakamaling in-advise sa kanila. Ng mga magulang din nila. Enjoyin mo muna yung kabataan mo, no? Hindi po ganun yun. Yes, kung parents mo yung magbibigay ng enjoyment, why not? Diba? Pero kung hindi naman ganun kaganda ang buhay, pati parents mo naman hindi din nag-e-enjoy, ba't mo i-enjoy yung kabataan mo? It's very, right now is a perfect time to work hard, build your network, do what's necessary, start that business, get that job, palakasin mo yung skills mo na yan para in the future, mabigay mo sa mga magulang mo yung buhay na hindi nila naranasan. Kaya kasi nila sinasabi na mag-enjoy ka lang kasi somewhere nag-quit sila yung mga magulang mo. Yung mga magulang mo somewhere may hindi sila nagawa. Kaya sinasabi nila sa'yo, enjoyin mo, pero hindi. Minsan naman, may mga giging successful na bata pa lang, pero parang may sense of entitlement na hindi na masyadong nire-recognize yung parents, parang kumbaga, binabaliwala ng mga magulang. Yes po, ikaw opposite ka nun. That's bad. Opo, that's really bad. Why is it bad? Bilang bata po, kaya ka nandito sa mundo dahil sa kanila. And ako po, kahit na wala na sa mundo yung lolo ko, naniniwala pa rin ako na kaya ako ginagawa to ay para sa kanya pa rin. Imagine wala na po sa mundo yun. Pero every day, I still think of him. And I believe na responsibilidad kong galingan ng galingan para pa din sa pangalan niya. And tingin ko yun po yung wala sa mga kabataan eh. They live this life as if sila lang mag-isa. Happy-go-lucky. Or kung yumaman man, kumita man, ginawa ko to, akin lang to. No. Diba? Your parents sacrificed. You have to pay. Diba? They sacrificed their life for you. Para lang mabuhay ka. Tapos, anong gagawin mo? Ganyan-ganyan ka lang? Wala kang ginagawa? Or kung yumaman ka man, hindi mo man lang sila mapaganda yung buhay nila? That's really bad. I think kasalanan po yun. Nasa Bible naman yun, di ba? Well, yes. Honor your father and your mother. And speaking of father, was it a difficult part of that book? Writing about your dad? Not necessarily. Why is it not difficult? Because accept ko na po eh. Accept ko na po. Na wala? Yes po. Never siya nagparamdam sa'yo, even after nung interview natin? Hindi po. Wala talaga? Oo. Pero ikaw, anong feelings mo about him?
I don't have Wala. any po. Wala po kahit anong assumption or ano. What if one day he appears, di ba? At magpakilala sa'yo? Well, bahala na po. You'll cross the bridge when you get there, no? Opo. Ako po, ano lang, Oo. just go with it. Di ko natanong sa'yo about, we talked about families, we talked about business, pero we never got to talk about yung faith mo. Are you a Catholic? Catholic po ako. Are you a practicing Catholic? Yes po. Sisimba po. And yung lola ko po kasi choir. Choir din po ako before sa simbahan. Since high school. Then nung high school po, nung barkada-barkada na ganyan, tumigil na po ako sa pagkanta sa simbahan. Pero before po, lagi po talaga ako nasa church. And up to now, nagdadasal ka pa rin? Yes po, every day. Oh, wow. Para sa akin po, pinakamahalaga naman is connected ka to the man above. I believe po na to be able to get to where you want to be, especially in heaven, dapat dito pa lang sa lupa, ginagawa mo na kung ano yung konektado and naaayon sa kanya. And same with connected to your higher self. Your higher self surely is connected to the higher, to the kung sino man yung nasa taas, which is si Lord. And ako po, I keep myself connected to Him. Why? Because He's the only reason why I have all of this. Siya lang po talaga. And also why buhay pa yung family ko. Also why we are healthy. Also why we have these blessings. All because of Him. And I make sure to repay it also. As I repay yung mga magulang ko, of course, I repay God by doing good deeds, by doing what I know is right, and what I know what He wants me to do. Paano ka nakakatulong sa kapwa? By growing the business. Employing people. Especially po. Pinaka number one po yun. Pag sumasama po kami sa mga relief operations, when there's calamities, hindi po kami natulungan talaga. Thousands of families po. That's good. Yes po. Yan ang importanteng aspect ng ng negosyo rin na hindi nakikita ng iba. Advice mo na lang doon sa mga kabataan na gustong pumasok sa negosyo. Ano pwede mo i-share sa kanila? First of all is check muna nila kung ano ba talaga yung gusto nila sa buhay. Alam mo kasi, Sir Julius, I believe na hindi lahat para sa pagnenegosyo. How do you find that formula to a business? There's no perfect formula. No perfect formula. The formula is to start. That's just it. Wala na pong ibang kailangan gawin. Factor ba yung dapat interested ka sa ginagawa mo? Kasi ikaw, hindi ka hindi ka namili, parang ginawa mo and then you sold yung mga products mo sa mga parang tiyangge ba yun? Tiyangge? Yes po, I'm not interested in cooking. I'm not interested in frying kangkong. Okay. Hindi po ka ako interesado interesado dyan. Bakit ka napunta ron? Because I have to. You have to. But how did you find that business? Because that's the only thing na available. Parang accidental ba yan? Ganon? Hindi po. It's just, I decided to make money. Oo. Here's the recipe Oo. for you to make money. I do it. Let's sell it. Okay, I've made money. Let's do it all over again. I've made money. Let's do it all over again. I love money. It's helping my family. It's making me grow. It's giving... Hindi ka interested doon? Yeah, it's giving me the freedom, the money. And I'm now employing other people, mga kaibigan ko, sumasama na sa akin. Okay, let's make it. Ganon lang po siya. Ganon lang. I think, ang pinaka-importante lang, as you do business, the purpose. Okay. The Intention. The intention and the bigger why. In Kasi your case, malalim po yung why. In your case, yun yung mahirap talunin yung why. yung why mo, ano yung why mo? Ayokong may mamatay sa pamilya dahil sa sakit. Gandang why nun. Recently po na-realize ko yun na oo nga no, kaya siguro nangyari lahat to. Ang lalim ng why. As early as I'm 17, iniisip ko, grabe, kaya ko pala ginawa lahat yun. Oo nga no, kasi ayokong may mamatay sa pamilya dahil sobrang nasaktan ako nung nawala ang lolo ko. Ayoko nang maulit, kaya ako ginawa lahat para lang yumaman.
the why. Yun po talaga eh. Kung kahit ano yan, siguro kahit pagbentahin ako ng bato para lang mabuhay ang pamilya ko, bebenta ko yan eh. Parang ganun po siya. You have to do it. Parang ganun. Kailangan mawalan ka ng choice. And sa business, it's really the why. The why. What if you have that why, pero You don't have hindi the nagiging business, successful the yung business idea. mo? How do you bounce back from a negative na negosyo? How do you bounce back from failure? Oh, Well, failure. failure is not an opposite of success. It's a part of success. The opposite of success is fear. Yung takot po. Na magsimula, takot na sumubok muli. But if you failed, it just means na malapit ka na. If you fail 100 times, it means na malapit ka ng pamilyonaryo na yan. If you fail 1,000 times, baka pa billionaire ka na nun. Ibig sabihin, nagkaroon ka rin ng mga failures Yes sa po, negosyo mo? a lot. Maraming Yes po. failures. But I can say na really na lumagapak ako. Because since na naging milyonaryo po ako, hanggang ngayon po, hindi pa naman po bumaba ulit sa milyon. Okay, that's good. That's I can good to say hear. na it's really doing good kasi we bounce back eh. Ang pinaka-important po kasi sa pagbe-business, masiro ka man, balik mo agad. Laban lang ng laban, palag lang nagpalag. So it's You really don't quit. So it's first, it's the intention. Second, yung determination And you don't quit. to succeed. And if you fail, do not quit. Do not quit. Just do not Keep quit. going. Fail 100 times, just do not quit. Succeed, become a millionaire, fail, go back to zero, just Yeah. do not quit. And learn from those who have experienced success. Yes, number one po. Surround One- your people with Yes, Sir successful Julius. people, no? Ako po, I'm really proud of what network I have, of the network that I have, because ito pong network na to ay talagang masasabi ko na can really get me to the status, to the growth that I want. Kasi po yung nabuo ko pong network bilang bata dahil natuto po akong makinig, natuto akong makihalubilo. And I've built the branding on the internet kaya po mabilis nila akong nakikilala. It's something po eh. It's something na nothing money can buy. Ngayon po, I'm really proud na kung ba't nangyari ng lahat ng to dahil lang sa mga pinakikinggan ko eh. And na-speed up po niya yung process. Hindi ko na po dinadaanan yung mga hindi ko dapat daanan. And yun po yung magpapa-speed up talaga, getting a mentor. Yeah. Learning, reading. You read, you study, and make sure na lahat ng natututunan mo, hindi lang knowledge. Kasi pag naging knowledge lang yan, lahat ng natututunan mo, you'll end up a fool. But if lahat ng learnings mo napupunta sa actions, you'll end up wealthy. Galing. A wise man at 21 years old. Galing mo ah. And I hope marami ma-inspire doon sa mga binitaon mo mga salita ngayon. Pero diretsahan tanong. Okay, Kasi sige. sa mga success na nagawa mo sa buhay mo at sa negosyo mo, meron din mga critics. Meron din mga bashers. At yung mga bashers mo, sinasabi na itong perang ginagamit mo ngayon ay hindi naman talaga sa'yo, kundi part yan ng money laundering. Paano mo sasagutin yan? They say money laundering when they see a young man having this kind of money they don't understand. Sasabihin po nila money laundering. But purely, the truth is, it's all hard work. Lahat yan sipag. Hindi lang talaga ako po tamad. May dedikasyon lang po talaga ako sa ginagawa ko. At wala po akong tinatagong pera. Gumagawa lang po ako ng pera. Pero wala po akong tinatagong pera because all of this po is just because of one idea, one vision out of Kangkong. And kung hindi po nila maintindihan kung paano nangyari lahat yun, I think it's none of my business. At sa negosyong ito, may kapartner ka ba rito? Na Wala mga po. politiko o mga negosyante? Wala po. Sarili nyo lang na Yes negosyo po, to? 100%. Sinasabi nga po nila, yung mga connected daw po kay ganito, kay senator ganito, kay contractor ganito. Pero actually po,
Hindi po talaga. Hindi. You're your own, no? Yes, I know them kasi nasa internet sila. Oo. And si Senator Ping naman, tinulungan niya po ako before. That was 2021. Oo. But when it comes to this business of kangkong chips, Oo. and any business na meron ako, wala po. Meron bang nag-aalok sa'yo na gusto nila mag-partner sa'yo? Yes po, a lot. Ha? Mga Marami. politiko, mga negosyante, Hindi pa gano'n? naman po. Puro mga businesses. Ayaw mo? Yes po. Ayaw mo? This one po kasi KCO is one of my only baby. So inaalagaan, pinapalaki, and I want to own it. Pero I'm not closing the doors naman po. Lahat ng negosyante po kailangan ng pera. Lahat ng negosyante hirap din. Kahit gaano pa kayaman niya, kailangan niya ng pera. And kaya ako po sinasabi yun kasi sinishare ko lang na yes, I of course, if we expand, kailanganin namin ng more investors or whatnot. But So, not yun now. po, not now. Nagkatotoo, ma. Kung sino man yung manghula na yung shoutout. Nagkatotoo, ma. Nandito na ako sa TV. Akala ko magre-retire na ako at the age of what? 40. Sabi ko, retirement ko na, Meng. Sabi ko, mag-work na lang ako sa advertising agency. But I'm 55 today, ma. And I'm still here. I'm still hosting. Di ba, ma? Because you believed in me. Ma, you're my first teacher. You taught me how to read. Di ba? You taught me how to write. You're my first teacher, ma. I love you, ma. I love you, mama. Makain ka. Kung may birthday wish ako, Lord, sana pa patagalin niyo pa po si Mama na may maaalala siya. That your memories, Ma, will still be there. Yes. That you still, hindi mo man maalala yung name namin. I know that in your heart, you're still our mother and you know that we are your children. Di ba, Ma? Yes. Di ba, Ma? Yes. Your love will never be forgotten, di ba? Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino, would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.